in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has zero ghost and zero substandard flood control projects. Ayan, magantay ka lang. Pupuntahan ka namin dyan. Pupuntahan namin yan Tacloban. Pag-usapan namin, puntahan namin yung Tacloban na yan. Pinagmamalaki niya, walang ghost projects doon. Pero ito yun. Di ba, anong sinasabi nila? Ang pinakamalaking insertions, kayo ni Sandro. Kayo, maraming nakuha patungkol dito sa flood control. Oh, siguro, baka may nagawa kayo. Pero sa liit ng inyong syudad, sa kakaunting tao, bakit ang pinakamalaking may nakuha ay kayong dalawang magtsuhin? Ikaw at saka si Sandro. Di umano. Yan yung sabi, di ba? Naibalita natin yun dito. Lumabas po yan sa balita. Hindi po tayo naggagawa-gawa dito ng kalokohan, ha? Binalita po sa mainstream media yan. At alam ko, doon sa matagal na nakikinig sa akin, alam nyo na na-vlog ko yan. Zero. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Wala daw siya ron. So, hindi niya raw sakop yun. Walang maniniwala dyan. Kasi nga kahit nga itong bago nyong speaker, kahit hindi ka ang speaker, handle mo pa rin yung Congress. Yung influence nasa iyo. Diba? Kahit wala ka dun, talaga namang lagi kang wala. Lumalabas nga daw sa attendance mo, present, pero wala ka. Sabi ni Chanko, lagi ka raw absent. Inaatupag mo kasi yung maleta lang. Ang pinagmamalaki niya, yun nga hindi ako kasali dyan sa mga yan. Hindi. Kahit physically hindi ka kasali, you control it. However, two people were instrumental in making those budget decisions. Ito na, may babanatan siya. Dalawang tao. Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Yon. Sabi niya, si Chis Escudero, si Zaldico, at saka executive department. Pero ito nakakapagtaka. Noong pauuwiin na, susunduin na nga dun Di umano. Di natin alam kung totoo nga bang nahuli si Zaldico o hindi. Okay? Hindi na natin sakop yan. Kasi may nagsasabi, hindi naman talaga nahuli si Zaldico. Meron naman nagsasabi, talagang nahuli yan. Kaya nga susunduin. So bigla naman ang pag-alis nitong si Tambaluslos. Napunan nyo? Biglaan Hindi to umaalis. Walang planong umalis. Ngayon bigla-biglang aalis kasi pauuwi na si Zaldico. At syempre pag si Zaldico umuwi dito, hahawakan niya ni Bongbong Marcos. Ituturo to. Pag nahawakan ni Bongbong Marcos, pag nahawakan ng executive department si Zaldico, delikado po. Posibleng takutin. We really don't know kung ano mangyayari. Pero there is a big chance na ang malalagay sa alanganin si Tambaluslos. So anong gagawin? Punta na sa ibang bansa. Posibleng hindi umuwi. Baka nga hindi na ito umuwi. Hindi po ako nagsabi yan si Boying mismo. Kaya hindi niya pinalis. At ako'y naniniwala, posibleng tumatakas na to. Kaya ngayon, hindi siya pinaalis, nag-iiyak, nagtututuro kung sino. Ngayon, itinuturo niya si Chis Escudero, si Zaldico at saka si ang presidente. Tapos siya inosente. Ang gago, no? Paano makakagalaw ang isang Zaldico? Party list. Sino ba yan si Zaldico? Ang daming ninakaw, walang approval, hindi mo alam, magtiyuhin kayo dyan sa Congress. Ano ka inutil? Ano ka baldado? Ano ka tanga? Ano ka gago? Ako hindi ako naniniwala na inutil ka. Kasi ang isang tao na katulad mo na ambisyoso, greedy sa kapangyarihan, greedy sa pera, hindi ka inutil. Alam mo yung ginagawa ni Zaldico at meron ka ring parte. Kaya nga ginulo mo 'di ba ang unit team kasi may ambisyon ka. Kaya nga pinasok mo yung PI na yan. Dahil gusto mong palitan. Di umano ang batas para ikaw ang uupong Prime Minister. Sinabi po nila Pangulong Duterte yan.
yan. Hinarang nila yan eh. Di ba hinarang yan nila Attorney Vic, yung PI mo? Kasi nga ambisyoso ka. Tapos bigla kang naging tanga, naisahan ka ni Saldico. Tapos ituturo mo si Cheese. Ako hindi naniniwala na etong si Cheese, talagang kasama, isa sa mga mastermind. Ito ginagawa niya mastermind eh. Nagtuturo na lang siya. Alam niyo kung bakit? Si Cheese ang unang may lakas ng loob na binuksan ang usapin sa Senate ng pangalan ni Tambaluslos. Anong sabi niya? Nag-privilege speech siya doon. The name that cannot be mentioned. Si Tambaluslos. Siya ang may hawak talaga niyang mga insertions na yan. Sa madaling salita, yung nakawan dyan, yung maleta dyan, si Tambaluslos yan. Si Cheese ang buo nang nagbukas. Kaya galit kay Cheese to eh. Galit din siya kay Cheese kasi hindi pina-impeach si Sara. Ang sabi forthwith, hindi pinayagan ni Cheese. Kaya galit na galit to si Tambaluslos. Alam naman nating lahat yan. Kaya last year, di ba, hindi pumasa sa impeachment ni hindi nga nasimula ng impeachment sa Senado. Dahil ang sabi, hindi hinayaan ni Cheese. Kaya galit tong mama na ito. Naintindihan nyo na? Pinangalanan pa ako ni Cheese, hinarang pa niya yung impeachment na ginastusan ko bawat pirma. Yung impeachment kung sa kanino ako galit. So kaya to nagtuturo. Si Saldico, sino bang itinuturo? 'Di ba si Tambaluslos at saka si Marcos? Hindi naman nabanggit si Cheese eh. Hindi po sa kinakampihan natin si Cheese. Hindi ko alam kung nakatanggap siya or hindi. But definitely, hindi siya mastermind. At pinag-iinitan. Tandaan ninyo, hindi lahat ng tinuturo may kasalanan. Si Sara, sino bang nakasala ngayon sa impeachment? Si PRRD, nakakulong. Si Pastor Kibuloy, nakakulong. Kayo laya kayo. Kaya nga itong mga to, dinadivert ng dinadivert. Sino bang itinuro? Ano bang sinabi ni Sara? Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sumushoot, di ba, sa pangyayari? Sumushoot. Sino may hawak ng budget ng Pilipinas? Si Saldico at saka si Tambaluslos. Kaya nung nagsalita si Saldico, may credibility. Bakit? Isa siya doon sa nagmamanipula ng pera at alam niya kung kanino niya binibigay yung pera. Di ba nagko-connect lahat? Hindi naman yan kinuha lang sa hangin eh. Hindi naman yan basta nagturo. Kumukonek lahat. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. Ikaw nga tinuturo ng ebidensya. Sasabi niya, hindi ko sinasabing talikuran niyo yung flood control scandal. Pero tingnan niyo yung ebidensya, hindi yung politika. Ikaw ang tinuturo. Ikaw at saka si Bongbong Marcos ang tinuturo ng ebidensya. Tanga na lang hindi maniniwala doon. Kasi kung ikaw hindi ka guilty at tinuturo ka na ng ebidensya, halimbawa ako hindi ako guilty. Ako ay congressman. At sinasabihan na nabigyan ako ng maleta, pupunta akong Blue Ribbon. Lilinisin ko yung pangalan ko doon live eh. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Ikaw tsaka si Bongbong Marcos, kayo napangalanan. Tatanong mo pa. Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. So parang inamin niya na, hindi ako mananahimik at hindi ako babagsak mag-isa. Idadamay ko kayo. Kung gagawin nyo tong political circus, of all people, sa kanya pagaling. Akala mo ba yung sinasabi mong yan? Na hindi ka nga nagpa-interview eh. Dapat hindi ganyan. Di ba? Hayaan mo magtanong kung hindi ka guilty. Hayaan mo magtanong ang mga reporters. Magpa-press con ka. Sasabi mo pa kung asa ng ebidensya. Lahat po ng ebidensya patungo na sa inyo. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. Yun.
Binanata ka na naman, Bongbong Marcos. Oh, marami akong alam sa administrasyon mo at dating administrasyon. Sige, ibulgar mo na lahat ng alam mo sa dating administrasyon. Dahil talaga namang ginagawa nyo na ng kwento si Sara. Talaga namang ginagawa nyo na ng kwento si PRRD. Basta, ibulgar mo rin. Ilabas mo na ang USB ng administrasyon. Ako naniniwala maraming ebidensya to. Itinatago na lang din niya. Kasi syempre, yun nga, yan ang punto ng mga traidor. Pag nabubuking ang kanilang kagaguhan, magtuturo at magtuturo yan. These people, these greedy people, wala sa bakobalaryo nila ang loyalty. They are never faithful to someone. Laglagan. Isipin mo, tinulungan to ng Duterte. Si Bongbong tinulungan ng Duterte. Pag nagkagipitan, you will know your friends. Ang totoong kaibigan, di ka na niya iiwan. Pero, ang totoong ambisyoso, walang kaibigan dyan. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Kung follow the evidence, sa'yo nga tutuko. Ang sinasabi niya rito, gawin natin to in a legal way, wag sa public opinion. Kasi kung sa legal way, haharapin ko naman. Pero kung pipilitin ninyo ako na sa public opinion, magsasalita din ako. Wag na. Wag ng legal way. This is out in the open. People are asking for answers. People are waiting na merong manindigan. Kasi kung wala kang kasalanan talaga, malakas ang loob mo manindigan at magsalita publicly, hindi yung ganyan. Ganyan ang ginawa ninyo sa ICI. Nagpaimbestiga kayo, wala namang nakaalam. May nangyari ba? Wala. Kaya galit ang taong bayan. The more mong itago yan, tambaluslos. Walang maniniwala talaga. Kaya it's out in the open. Discuss mo na yan openly sa publiko. Baka maunahan ka pa ni Bongbong Marcos. And remember this, bilis-bilisan mo because the clock is ticking. Palapit tayo sa 2028. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. So nakikita po natin dito, obviously, nagbibigay na siya ng warning doon sa kanyang mga tumuturo sa kanya. Pag ipapagpatuloy ninyo ang pagturo sa akin, idadamay ko kayo. And let's see kung paano magre-react dito ang Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, pag bukas makalawa, pinayagan na itong umalis, na nahimik na ang Malacanang dito. Confirm, guilty si Bongbong Marcos. Although, I honestly believe si Bongbong Marcos at itong si Tambaloslos ay mastermind. Pero lalo mas pinatibay doon sa mga tao na hindi pa totally convinced na guilty si Bongbong. Pero kung bigla itong pinayagan, mas maraming maniniwala na si Bongbong ang mastermind. Kasi natakot siya. Talagang papangalanan na siya. Talagang maglalabas na ng ebidensya to si doon sa speech niya, ito ay warning na maglalabas na ako ng ebidensya. Marami akong alam tungkol sa inyo. Kaya kung bukas makalawa, payagan na ito or manihimik ang Malacanang, tapos tumiklop si Boying at pumunta na naman sa ibang topic, hindi na to pinag-usapan. Kasi malaki masyado ang binanggit nito si Romualdez. Pag nanahimik lang sila, confirm. Even doon sa mga dating hindi naniniwalang si Bongbong Marcos ay mastermind. Ngayon, maniniwala na sila.